Wala po ba kayong napansing post-2024 grant nung revised ECC na mga kondisyon na hindi nila kino-comply with, like pollution control officer and other requirements na kung hindi lamang kung kinomply nila, pero kung minonitor ninyo na kino-comply nila, baka hindi nangyari itong trahedyang ito? Minomonitor naman based sa records from 2021 up to 2025 po. Namomonitor naman yan. Yung iba like, yun nga, yung discharge permit, on and off siya na pabalik-balik siya kasi deficient yung information na binibigay sa amin. So hanggang ngayon, wala pa rin siyang discharge permit. Ito pong discharge permit niya, ito yung for the 9 chamber septic tank. Yung mga individual houses po, kasi dapat may series of connection to na parang further treatment dun sa kanilang 9-chambered Discharge septic tank. permit po kaugnay ng Discharge septic permit tank? po na nagkikater dun sa individual houses dun sa North Reeds Sige area ma'am, nila. ibukod na muna natin yung mga non-flood control related dapat na features nitong proyekto covered ng revised 2024 ECC. Minonitor nyo po ba sa DNRE and Region 7 na yung mga flood control aspects ng proyektong ito ay kino-comply with? Lalo na after na monitor nyo na or late na ba yun na nakita na 734 trees ay pinutol. Plus, hindi naman din po nagkulang yung ibang mga stakeholders, whether sina Attorney Falsi, si Sir Alcazaren, na bago pa itong trahedya ay nagbababala na po na yung disenyo mismo poses hindi lang degradation dun sa mountain ecology doon, but poses a danger doon sa lowland communities na yun na nga po yung nagmaterialize ngayon. Sa design po kasi, ang dinesign niya ay maganda kasi yung pagka-present niya sa kanyang EAS document. At ito ay dineliberate naman ng review committee. So, meron po siyang harvesting tanks in every condominiums and household and houses. Harvesting tank sa Yes ulan. Po. Yes. To collect. Nakalagay po dun sa kanyang document, 60 to 70% ang i-collect. And yung mag-overflow lang or yung surface runoff na 30%, yun lang ang mapupunta sa detention ponds. So hindi pa naman Nag-materialize po ba yung ganitong mga projections dito meron sa na po nangyaring siyang trahedya? hindi pa po siya nag-ooperate. Ayun na nga Ngayon, po may mga detention ponds na siya. So ibig sabihin nun, naka-ready naman na yung mga detention ponds kasi hindi pa nga siya nag-ooperate. Wala pa siya supposed to be na surface runoff. Pero pag may mga development activities po yan, may natural surface runoff po yan. Pero Yes, hindi ma'am. kasi Pero laki hindi kaya, ng ibubuhos sa Yes, but detention ponds. Hindi kaya sa buong process ng project development, hanggat hindi pa naitayo yung bawat unit, bahay man yan, or yung proposed 17-story structure, na di umano meron namang flood control components, during the construction phase pa lang, dahil ganun ka-bare yung construction site, sa isang fragile na location, na pinutulan pa ng daang-daang puno, na dapat sanang ugat nun ay magbibigay ng dagdag na security sa lupa, kahit pa po umulan doon. So ito po yung nangyari. Construction phase pa lang, 15% completed, baka fatally flawed ang design. Hindi lang yung completed design, pero yung stages of construction.